Yan, Davao po yan. Nakita nyo? PNP. Yan. Okay? Sa Davao po yan. Yan po yung nangyari matapos nga po na magtalaga na ang PNP National Headquarters sa Quezon City na mag-deploy ng 2 batalyon ng Special Action Force dyan po sa Davao. Okay? Yan o. Ang gandang tingnan, di ba? Mga bagong pulis. Yan yung mga dati na, yan yung mga papalitan, yan yung mga pwedeng mapalitan at saka yung mga bago. Kaya ko pinapakita yan, mga kaibigan. Ang tanong ngayon, magkaroon kaya ng malaking pagbabago? Kasi ang lumalabas po ngayon sa report, tila hindi matanggap ni Mayor Baste Duterte ang aksyon na yan ng National Headquarters ng PNP na palitan yung mga pulis sa Davao City at talaga ang Special Action Force. Okay? Na ito'y controversial dahil napakatagal po ng panahon, dekada na ang mga pulis Davao, ang public perception ay kontrolado ng mga Duterte at kaibigan ng ni Kibuloy, yung magkaibigang Duterte at Kibuloy. Pero dahil nga ho sa maraming development na nangyari, ito na nga po, nagtalaga. Pero base sa mga report na lumalabas, ikinagulat ng mayor ng Davao City at hindi niya siguro nagustuhan yung pag-relieve, pagpapapalit ng mga tauhan. Pero alam po niyo, under PNP law, ang PNP talaga ay merong authority na mag-relieve, magpalit, or kung ano man dapat nilang gawin sa lahat ng lugar sa buong bansa. Merong authority ang National Headquarters under PNP Director General. Ngayon, General Marbil. Okay? At ang isa sa tanong, dahil dyan sa pagpapalit ng PNP, ay ibig sabihin, maaaring limitado na rin ang galaw ng lokal na pamahalaan at ng mga Duterte at mga politiko at mga impluensyang tao. Dahil hindi susunod yung SAP, Special Action Force, hindi ho yan bodyguard, hindi po yan pangkaraniwang mga train na pulis. Iba po ang galaw ng SAP. Katulad na ipaliwanag ko na sa mga dati kong audio o video, na yan ay mga pang-assault, talagang pang-operation. Hindi yan pang-PR na pulis. Hindi yan pang birthday party or anniversary. Hindi po. Ibang galaw yan. So, aasahan na ba natin na dahil dito ay pwedeng mapabilis na ang pag-aresto kay Kibuloy? Kasi yan po yung isa sa mga issue sa Davao. 3 yung warrant of arrest against Kibuloy at yung kanyang mga kasamahan pero wala pang naaresto kahit isa. May balita na magsusurrender daw yung barangay chairman na si Inteng Canada. Ewan ko kung ano nangyari. Kasi barangay chairman po yun ng barangay Tamayo. Pero si Kibuloy wala pa. Okay? Ito bang paglalabas na pagsusurrender ng mga baril, di ba? Kung di ako kakamali, 21 mga baril yung sinasabing isinurrender. Ito ba ay bahagi na ng pagsuko o papaano? Ano bang gustong palabasin? Kaya abangan natin. Kasi after magtalaga ang PNP ng Special Action Force, kaagad nag-surrender ang kampo ni Kibuloy ng mga armas. Maliban doon sa unang inilabas na baril, may mga bago na namang isinurrender. So, kaabang-abang talaga. Natakot na ba ang mga taga-Davao, local official at mga malaking tao dyan sa galaw ng PNP? Abangan natin kung ano po ang dating nito. Okay? Samantala, ito pa yung isa. Talaga, nako, Davao na naman ito. Ang tatamaan dito. Kasi yung paglabas muli pong lalabas sa public hearing sina Arthur Las Cañas, nabanggitan natin ito, at saka si Mr. Asierto. Yan po yung mga matitindi ang mga sinasabing, mga expose laban sa mga Duterte noong araw pa, pero hindi pinaniwalaan ng mga senador. Mga senador ang unang nag-imbestiga dyan hindi po pinaniwalaan. Ngayon, ang committee ng dangerous drug under Senador Congressman Robert Barbers, yan ay gagawin. Kasi mayroong motion na inaproban na yung dalawang yan ay ipatawag sa susunod na hearing. Marami pong sasabihin ito. Dahil kung kanilang uulitin at madagdagan pa ang information sa kanilang naunang mga expose laban sa mga Duterte tungkol sa extrajudicial killing, human rights violation, mabigat. Mabigat po ang magiging pahayag nito. Kung maniniwala tayo o hindi, nasa atin na yan. Pero ang aking pinagbabasihan ng mabigat na akusasyon doon sa nakaraang pagharap nila sa public
pero binaliwala nga ng mga senador. Ngayon, Kongreso ang nagpatawag sa kanila. Congressman ang magtatanong sa kanila. Iba ho ang dating yan. So talagang kaabang-abang ang mga galawan sa Davao City, sa mga Duterte at iba pa na mga kaibigan nila dyan na pwede hong madamay or maging controversial pa sa darating na araw. Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, nako, itong palaki pa rin ang palaki na Mayor Alice Goo ng Banban Tarlac na sobrang dumami ang pera sa hindi maipaliwanag kasi meron siyang asset na 300 million, may mga malaking lupain, may mga mamahaling sasakyan at iba pa, ay napakabagong-bagong mayor. Wala pang 2 taong mayor. At saka ito nga ba'y Pilipino? Hindi. Ngayon may lumalabas na mga nagpapakilalang mga kapatid o kamag-anak. Eh parang nakakaduda rin. Parang scripted din po mga statement. Ngayon may mga report na yun daw tatay nito mukhang espiya ng China. Mukhang negosyo kaduda-duda rin. So patuloy pong nadidiskubre ang mga Pilipino-Chinese na pumasok sa bansa na pinagdududahan ng ating mga otoridad. Ito'y kasunod pa rin po ng usapin sa West Philippine Sea. Alam naman natin, patuloy ang pakikialam, pang-aagaw, panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. So baka nga itong mga sibilyan na di umano'y estudyante, turista, or mga kapitalista ay front lang yan. Baka espiya talaga, delikado. Kaya nga dapat talagang hindi basta tapusin itong investigasyon kay Mayor Goo at iba pang mga Chinese national na pinagdududahan. Kung talagang sila ay tunay na Pilipino. Sila ba ay fake na Pilipino o talagang Pilipinong may karapatang manirahan at magnegosyo sa Pilipinas? Naku. So nakakasunod-sunod po na base sa mga record, mukhang masyadong nagsamantala sila sa panahon ng Duterte administration or na-spoiled sila doon sa pakikipagrelasyon na kaibigan ng dating administrasyon ang China. Ngayon po iba na ang gobyerno. So lumalabas na ho, kung yung mapapansin, dahan-dahang lumalabas na ang mga maaaring mali o pinagdududahang mga nangyari o policy sa nakaraang gobyerno. Kaya nga mainit na mainit ang Foreign Relation Committee sa Kongreso, pati Justice Committee, Illegal Drugs Committee, at saka yung Public Order and Safety na committees. At Justice Committee, active na active ngayon. Iba-iba ang layunin in aid of legislation at saka oversight function. Na ang tinatamaan dito ay ang mga nakaraang administrasyon, mga nakaraang opisyal, at yung kanilang pakikipagrelasyon at paano pumasok ang maraming Chinese national sa bansa. So hindi ko sinabing guilty na sila. Under investigation nga. So malalaman natin. At ngayon, ang aking nga pong assessment, opinion, mukhang nagsamantala ang China noon sa pagpasok dito na maaaring illegal nga. At kung bakit walang ginawa ang nakaraang gobyerno tungkol dyan, yan ang hindi natin alam. At aalamin yan ng Kongreso. Patuloy po ang matinding hamon, pagsubok sa nakaraang gobyerno dito ho sa mga ongoing investigation niya po. Abangan dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, MA Pinoy TV. Sasabihin natin ang totoo.